Bata pa lang kayo, nag-work na kayo. Gano'n ba kayo katagal na nag-work in the industry? 11 years? Grabe. Or something. Start ako, 3 years old ako as modeling. And then, nag-commercial model ako. And then, yun, napasok na ako sa kabilang channel. Tapos, pinagpatuloy ko na here. Yeah, same. 3 years old ako, nag-start naman ako first as a commercial model. Then, nag-modeling din ako rampa-rampa. And then, eventually, TV series din ako. Tapos doon na nagtuloy-tuloy. Sa kabilang channel. Actually, natanong ko na to sa kanila. Yeah, alam ko mayaman na talaga itong dalawa. 11 years na. 11 years na. Yun talaga yun. After ng taping, manlilibre sila. After neto. Guys, Wag na natin tapusin yung taping. Mga Actually, caretaker patating talaga. ng lechon. Wow. Charot. Grabe, nag-abala pa kayo. Grabe naman. nakakaya. Marco! Actually, si Marco talaga yun. Oo. Pero ito, natanong ko na to sa kanila eh. Pero since bata pa kayo, like, nasa industry na kayo, was there ever a time na inisip nyo na you could be doing something else or you want to do something else aside from showbiz? Or you want a more normal childhood, whatever that is. Can I ask, are you guys still in school ba? Yeah. Yes. Oh. Face-to-face classes. We Face-to-face. never stopped. I think di ka rin nag-stop, no? Di rin ako nag-stop. How is it? Like school and then pag-aartista? Like, if you would like to share something? Well, nung bata ako, nakakaya ko pang magkaroon ng... nakakaya ko pa talaga siya pagsabayin. Nakakapag-focus pa ako nun kasi mas madali. Pero ngayon, ang dami mo nang iniisip. May mga thesis, may mga defense. So parang... Tapos mas nagiging busy kasi dati wala namang social media contents. Like more on TV lang talaga. Ngayon, dumadagdag yung responsibility. Yeah. So parang... nasa-stress na rin ako. Hindi ko na rin alam kung paano ako magka-catch up. Pero since I have friends naman doon, tinutulungan naman nila ako. Tsaka yung school, very considerate. Dahil before ako mag-enroll, nagsabi, nawawalan ako ng hininga. Oo. Nati-trigger siya! Dahan-dahan lang magsalita kasi. dito, ha? Pwede dahan-dahan, ha? Nati-trigger Pwede siya. ka Trigger mag 2 siya sa minutes tanong para mo. magsalita. Okay lang yan. Relax lang. Nagsabi na kami sa school beforehand na if pwede ba na bigyan ako ng sarili kong timeline na makapagpasa ng ganito, ng ganyan. And ayun, yung school ko naman, perpetual. Shout out, guys. Yes. Shout out, guys. Sabi, very considerate yung teachers, tas yung friends ko. Tinutulungan naman nila ako. Ever since ako nagtanong di ba? Go, go. Ever since LM ba doon ka nag-aral? Ay, hindi. Hindi. Okay. Yun nga, pero Well, with school. Ikaw, Tol. honestly, same kami nung mga earlier parts pa ng school, like LM, medyo kaya ko pa namang pagsabayan and mas less pa naman yung responsibilities during that time. And kasi, nung mga time na yun, natutulungan pa ako ng parents ko na sila yung gagawa, halimbawa, drawing, like tutulungan nila ako. Pero ngayon kasi it's more of like... Hindi na kaya. Hindi na Oo kaya nga, ni medyo marami na rin silang ginagawa. And ang hirap pagsabayan kasi I also stream video games. So nagsistreaming din ako. Like, kailangan din ng contents. Kailangan hindi mawala. Although before, hindi pa ako masyadong nagfo-focus doon. Pero ngayon, na-realize ko na papunta na rin tayo doon, yung generation natin doon. So kailangan at least gumawa ko ng contents ko. And ang hirap talaga pagsabayan. May mga times na nasa taping ka, nung in-interview nga tayo, di ba, nag-text ako nag-email ako sa teacher ko, Ma'am, sorry po, hindi ko po nagawa yun. Nakita ko. Brad, parang Oo, yan. kaya mo yan, Brad. Nag-email ako na, sorry po, hindi ko po naipasa, magpapasa na lang po ako, ganun. Pero yun, thankful din naman ako sa mga classmates ko and teachers dahil sobrang considerate naman nila. Yan, shout out Our Lady of Fatima Antipolo. Pero, Yes. kakalipat ko lang sa Olfu. Kaya mas naging mahirap na adjustment siya for me. Kasi yung school ko before, Pleasant Pound School, sobrang luwag talaga. As in, dun, sobrang supportive nila. Kasi ever since grade 1, dun ako nag-aral. Mga like Nathaniel days, ando dun na ako. Gets na nila yung setup ko. So, mas maluwag sila. Dito, kailangan kong mag-adjust pa. And since senior high na ako, ayun, mas pahirap na ng pahirap. Medyo mahirap talaga when it comes to time management. Yeah. Mahirap talaga. And kasi special naman yung circumstances natin. Yeah. And lalo na sa inyo na Yeah. you've been working since you were children. So, kumbaga considered din naman kayo working students. Oo. Pero yun nga, sabi ko Kaya kanina. special talaga Oh, yun. kayo, would you want to do something different? Or if you could change something back then, ibahin nyo ba or no? Or adjust Sorry, something. nag-isip muna. Or hope for something. Ako naman kasi,
na-realize ko yan recently lang sa biyahe, habang nagmumuni-muni, may music. Yes. Sabi ko, parang na-realize ko na, hindi naman sa mayabang, pero parang advanced na yung experiences ko. Since nag-work na ako, bata pa lang ako, ang dami ko nang nakakasalumuhan tao, ang dami ko nang naranasan na hindi naranasan ng iba. Parang may pros and cons rin siya. Pero at the same time kasi, yung work ko naman before, puro din bata yung mga kasama ko. So, hindi ko siya talaga na-feel na wala akong childhood. Kasi nakakapaglaro naman kami sa set. And at the same time, nakakapaglaro rin naman ako sa labas ng bahay ko. Though, ayun nga, yung tulog ko hindi normal like other kids kasi hanggang madaling araw, nag-shoot ka, tapos ang dami mong minimemorize na lines, tapos pati yung pag-iiyak ka, kailangan mong isipin yung mga personal things na namatay mama mo, iiwan ka ng mama mo. So parang hindi ko siya before, parang normal na lang sa akin yun. Pero thinking about it now, parang pag sinabi ko yun sa bata, parang sobrang nakakaawa. Kapag sinabihan mong, imaginein mo namatay na yung mama mo, wala na yung mama mo. Parang hindi ko yun kayang gawin. Ngayon, in hindsight, director, no? Iniwan na, pinauwi ko na yung nanay mo. Ganun. Well, ako naman, syempre hindi mo mawala yung thought na, ano kaya yung feeling na hindi ko to ginagawa. Pero hanggang doon na lang siya kasi sobrang blessed na nga ako na naging part ako ng showbiz. I take it as a blessing and a privilege na rin to be, isipin nyo, at a very young age, nakakatulong ako sa family ko. And ever since nun, parang ayoko nang mawala yung, kumbaga, responsibility na yun. Kasi, nakakatulong na ako sa family ko and nagagawa ko yung gusto ko. Kasi before naman, hindi ko rin naman talaga hate mag-artista. Kasi, hindi naman ako pinilit para mag-artista. And I feel like parang playground ko na rin yung set nung bata pa ako. Sobrang gaan din sa pakiramdam kapag ka nagtitaping ako. So, hindi naman ganun. And you know what? It's so nice that you think of it that way. Kasi talagang totoo na it's a privilege and you guys are so lucky to be able to do what you love to do, what you like to do. At a very early age. Kasi masasabi ko, na-realize nyo na yun yung gusto nyo gawin. Oo, Kasi it takes people. Oo. Pero I think nung bata ako, hindi ko kasi na-feel na nag-work ako. Parang feeling ko, I was born tapos ganito na yung ginagawa ko. Pero nung lumaki naman ako, parang wala naman akong reklamo na bakit ako nag-work ng maaga. I was